So yun mga ka-best friend, good morning. May panibagong pag-uusapan na naman tayo. Update tayo sa physical visit natin doon sa may sa may tulay ng Santa Maria Bridge kasi maraming nag-aabang, Luzon, Visayas, Mindanao, yung mga subscriber natin nag-aabang doon. So update ko kayo sa ating pagpunta doon, actual visit natin, kung ano yung sitwasyon talaga ng tulay. And then kung ano yung mga pwede nating pagkukunan ng info doon sa tulay na yon. So marami kasi nagsasabi na boss, paki-update ng tulay doon sa Santa Maria Bridge. So mga taga Visayas and Luzon kasi yung tulay nag-trending talaga at maraming nagtatanong. So yun guys. Yun mga best friend at welcome back na naman dito sa ating channel. At syempre guys, thank you sa support niyo sa ating YouTube channel. At yun mga best friend, huwag niyo kalimutan i-click yung notification bell at click niyo po yung subscribe button dyan sa baba ng ating channel name. Syempre, ngayon ay napakaganda ng panahon natin guys. Kung makita niyo na napaka blue ng ating kalangitan. Ayan no. So napakaganda ng summertime natin ngayon. At yun, may bagong pag-uusapan tayo dahil nung nakarang araw, kahapon, ay tinupad natin yung request ng ating mga subscriber at mga viewers diyan sa ating YouTube channel, no? So, yun. At update ko na kayo sa tulay dito sa Cabagan Santa Maria Bridge. Ito yung tulay na napaka-iconic tingnan guys, no? At yun mga ka-best friend, bumiyahe kami ng wala pang isang oras simula dito sa San Pablo Isabela papunta dito sa may Santa Maria Bridge. So napakabilis lang ng biyahe namin at syempre nag-4 wheels tayo kahapon. Di tayo nagdala ng chariot kasi yung area na papasukin natin konti doon sa gilid ng Cagayan River ay medyo talagang malubak guys. Kung mapapansin natin napakaraming bato at yung ilalim na yon ay yun talaga yung dinadaanan doon simula nung hindi pa ito ginawa itong tulay. So yun, doon dumadaan yung mga motorista na nanggagaling dito sa bayan ng Cabagan papunta doon sa bayan naman ng Santa Maria Isabela. So yun yung unang bridge na inaasahan ng ating mga kababayan para makatawid sa kabilaang bayan. And then sabi nila simula po ng 2014 ginawa na yung tulay na yun na mataas, yung malaki na maganda. So nagsimula noong 2014 i-construct at napabilis lang guys natapos. At ayun mga ka-best friend, pagpunta natin doon sa ilalim ng bridge, umikot tayo kasi yung way doon ay isa lang. Pag ganun lang dito na side, pag pupunta ka na sa Santa Maria, sa kanan na side. Yan, isang way lang. And then yun, doon tayo dumaan and then umikot tayo doon sa malapit doon sa portion na nabalian yung nabali yung tulay. So umikot tayo doon sa may U-turn niya. And then doon tayo nag-stop doon sa mismong malapit doon sa pinangyarihan. And then nakita natin guys, inikot natin yung portion ng nabali. Ang kotse na damay, dalawang kotse at isang motorsiklo at isang dump truck, no? Ayon doon sa mga napagtanungan natin na mga construction worker, ang dahilan guys ng pagkaputol daw ng tulay ay itong truck na dumaan nung gabi. Kasi mayroon daw doon gwardiya nung gabi. Kaya nga lang dumiretso lang yung driver, hindi daw huminto. Nagbusina lang tapos dumiretso. Yun po yung totoong senaryo doon mga ka-best friend. And then yun, nung tiningnan natin yung tulay na naputol, no, yung kanyang beam, yung tinatawag na beam niya, yung sa ilalim na nagsusupport sa lahat ng mga bigat ay nabali yun guys na crack. So 3 crack yun, yung napansin natin. Isa dun sa bandang gitna, isa dun sa gilid at dito naman sa bandang itaas. So nung kinapa natin yung beam niya, manipis lang guys yung beam niya and then yung loob niya ay kinakalawang na. So talagang masasabi natin na mahina yung beam kaya bumigay, no? So and then ang sabi doon ng construction worker na nakausap natin yung itong kanyang bigat kasi ng truck ay nasa 102 tons. So napakabigat na yun na karga.
Yun ang estimated ng investigation doon sa time na yon. 102 tons ang bigat ng karga ng truck na mga bato lahat. And then, itong plus pa ng mga siyempre four wheels, nagkakasunod-sunod sila, ay plus na rin sila, may mga bigat din kasi yun, may mga load na rin. Ang dapat pala doon, sabi ng ano doon, nakausap natin na construction worker, nasa 40 tons lang yung pwede doon na ano, makadaan. So yun mga ka-best friend, at may isa rin tayong isang construction worker na kasabayan doon na may mga comments din siya tungkol doon sa tulay. No, siyempre mga construction worker, mga ano dyan, expert din pagdating sa mga ganyan. Ayan talaga yung trabaho nila. At yun nga, sabi ni Manong na yung ano daw, yung poste, dapat daw medyo dikit-dikit kasi yun medyo malayo yung pagitan. So, estimated niya nga nasa 50 meters ang pagitan ng poste nung pababa na doon sa may tubig, sa may river na mismo. Pero doon sa taas, sa may ano, buhangin na, sa may packet na doon sa may itaas na portion ay medyo dikit-dikit yung poste doon. So, kahit man lang daw sana may poste sa gitna, sa bawat 50 meters na yon ay may poste, ay medyo titibay sana itong tulay. Kasi malayo po talaga yung ano, yung distansya ng poste. Okay yung poste mga ka-best friend, matibay. Kaya nga lang ang pagitan nitong ano ng poste ay malayo. So kulang sa poste. And then andin yung sinasabi ni Manong yung beam, yung isa rin doon yung beam ay medyo mahina na klase daw yung beam niya. Kaya talagang magiging limited talaga yung dadaan dyan ng mga truck. Kasi nga maliban doon sa malayong pagitan ng poste ay mahina yung beam, no? So kung mapapansin niyo sa video natin ay merong punit siya, and then kinapa natin doon, medyo manipis lang yung beam niya. Kaya talagang mapuputol yon pag dinaanan ng mga truck na malalaki, no? And then ayun, nagpumunta tayo dun sa likod, no? At yung nakaraan, kitang-kita naman natin sa drone. Yung truck talaga sumampa dun sa bandang itaas, yung ulo ng kanyang truck dun sa may truck driver, and dun sumampa dun sa may taas na banda. Kasi nung bago, dito maraming nagtatalo kasi may nilabas na video, latest lang ang Cagayan Valley Express, may nilabas sila na video na hindi pa lumagpas yung ano, yung truck dun sa isang span, yung dinaanan niya na span, hindi pa lumagpas ay bumigay na yung tulay. Kaya kung makita nyo ay ano, umangat yung ulo doon sa may tulay. And then yung ano niya, yung body niya andun sa baba lang na sa gilid, sabay tilapon doon sa laman, mga laman niya ng mga bato. So marami nagtatalo doon na edited daw. So wala pong edit yun. Yun po talaga yung senaryo, yung pangyayari. Kaya kung mapapansin nyo, may mga basag pa nga na ano doon na salamin na nakuha doon sa video na na-crack na salamin. So wala pong edit sa video na yon na nilabas ng Cagayan Valley Express. So ayun mga ka-best friend, ang ating update. At least nakita nyo sa video natin na ganon yung sitwasyon doon ng ano, ng tulay. So medyo matagal-tagal pa repairin yan kasi yung investigation ay hindi pa tapos dyan sa tulay na yan, inimbestigahan pa lang. So wala pang ginagalaw doon na mga involved na mga sasakyan. Andun lang guys, nakastock, and then binabantayan lang ng PNP para hindi magkawalaan yung mga gamit doon sa loob ng sasakyan at mga truck. So ayun mga ka-best friend, sa mga nagtatanong, andun pa rin po yung mga sasakyan at ganun pa rin po yung situation ng ano, ng lugar. Wala pong ginalaw doon, kinordon lang siya paikot para hindi mapasok ng mga pumupunta doon. Siyempre yung sasakyan may mga gamit din yan doon, kailangan na ma-preserve yun, hindi magalaw ng mga tao doon. Hanggang hindi matapos yung investigation. So ayun mga ka-best friend, no? So dun sa unang vlog natin, may mga nagsasabi din doon na tayo daw yung huling nag-vlog doon bago naputol yung
tulay. No, kasi nag-vlog tayo doon hapon na ng 26, then kinabukasan ay yun na yung nangyari, naputol na yung tulay mga ka-best friend. Nung napadaan tayo doon, talaga pong may vibrate yung tulay. So, sabi naman ng isang nag-comment doon na natural lang daw na may vibrate. Pero yung vibrate na nandun tayo, pagka dumadaan na, pagka huminto tayo doon sa gitna, then may dumaan na kotse, kahit 4 wheels man lang, ay malakas po yung alog ng tulay. So yun po yung sinasabi natin na malakas po yung vibration. So ayun mga ka-best friend, sana maayos na yon para mas madali yung biyahe ng ating mga kababayan simula dito sa Santa Maria, Santa Maria Isabela papunta dito sa Kabagan, at yung Kabagan papunta ng Santa Maria ay mabilis lang yung palitan ng transportation. Kasi yung pagpunta namin ng kapon, yung dinaanan namin na kalsada ay napakalubak guys at napakabato. And then maliit lang yung daanan nitong steel bridge na papasok ng Santa Maria. Kaya kung may makasalubong ka ng truck na malaki na doon din dadaan, ay mapapahinto ka doon sa sa gilid na side. Siyempre papunahin mo siya, malaki-laki ang truck na kasalubong mo. And then wala kasing harang itong daanan. Kaya delikado rin, no? Kung di sana naputol itong tulay na malaki, mahaba, ay malaking tulong sana 'yon kahit mga motor lang, tricycle at mga 4 wheels. So, ayun mga ka-best friend, at abangan natin yung mga next na kabanata ng tulay na 'yan. Siyempre, katapusin mo na yung investigation diyan sa tulay na 'yan na pangyayari na 'yan, and then bago nila mare-repair. So sana mas mapabilis pa yung pag-ayos niyan para makadaan tayo ulit diyan sa tulay na 'yan. So hindi pa ako nakadaan diyan ng gabi, pero yun nga sabi nila napakaganda daw dumaan diyan pag gabi kasi merong mga lights na nakapaikot dun sa tulay na 'yan, and then nag-iiba-iba na yung kulay, nagre-rainbow pang yung kulay niyan. Kaya napakaganda tingnan 'yan pagdating ng gabi. So sana matapos na, and then sana mas tibayan pa nila yung yung pagkagawa para makadaan din yung mga truck na may mga delivery. At tanggalan nila ng limited, tibayan talaga nila guys. Kasi yan naman ang purpose ng tulay, daanan ng lahat. So yun mga ka-best friend, at nandito tayo sa Bypass Road, Tuguegarao City. So ang bypass road na to, papunta ito ng Carig. Yan, dire-diretso yun ng Carig. Ito naman, papuntang Solana, Steel Bridge. Tagos din yan siya ng SM City, Tuguegarao. Yan. So sana mas tibayin din nila itong bypass road na mas matagal yung paggamit nito. Kasi may mga bypass road na nagka-crack na. So sana ito mas matibay. So ito yung gamit natin nung pumunta tayo ng ng Santa Maria Bridge, nung time na okay pa yung daanan. So nag-rosicharya tayo doon para anytime pwede tayo huminto doon sa gilid at malit lang na space yung ating makakuha. So ayan nga mga ka-best friend, abangan ninyo yung ating next video doon sa Santa Maria Bridge. Update ko kayo pagka meron ng mga accomplishment doon. At malapit lang naman kasi tayo dito sa sa bridge na yun, kaya mas madali tayong makakuha ng info. So sa mga nag-update sa Visayas, Luzon at sa Mindanao, yan, update ko kayo sa ating next vlog patungkol dito sa Santa Maria Bridge, no? So marami kasi nag-aabang guys. Thank you guys for watching. So ayun guys, thank you for watching. At syempre, huwag niyo kalimutang i-subscribe at i-click yung notification bell dyan sa baba ng ating YouTube channel. Thank you guys for watching.